Ikalabing-dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Jinhye habang makikita ang sapa na kunin daw nila ang dala nilang mga bag. At tumugon ang mga ito na okay po sir, masusunod po. At mabilis na tinanggal nila ang mga gamit na bitbit ng mga ito. Habang naglalakad ang mga ito, sinabi ng leader ng merchant na Jinhye hindi na daw niya ito kailangan gawin. Tumawa ito ng bahagya at tumugon na ito na lang daw ang pinakamaliit na magagawa niya. Dagdag pa niya na ang lupain ng bundok ay magaspang. At umalis na daw sila. Natumugon ito habang humakbang sa tulayang kahoy na sinabi, sige, tara na. Pagkalampas nito sa ating bida, nilingon niya ito ng tahimik. Sinabi naman sa kanya ni Jinhye habang papalampas sa kanya na kayong tatlo. Mag-ingat kayo. Muli na namang tumingin sa kanila ang ating bida ng tahimik at ibinulong sa kanyang sarili na ito daw ay kakaiba. Dagdag pa niya na kahit nadayuhan ang mga ngalakal, wala siyang problema sa pangunguna at sinusundan siya ni Jinhye na parang normal lang. May malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga posisyon. At sinabi ng ating bida sa dalawa na sino nga ba sila. Tumugon sa kanya si Chongsang at sinabi na sabi nila, sila raw ay mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng Chongyang. Dagdag pa ni Chongwo na itinaas ang 3 daliri na sinasabing may palengke silang pinapatakbo sa loob ng 3 henerasyon. Napatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na 3 henerasyon. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang sarili na noon. Nung nasa dati akong katawan pa, sobrang mahal ko ang pera na kahit mabanggit lang ito ay nagigising ako. Inaral ko ang pangalan ng bawat palengke, mangangalakal, at sentro ng kalakalan sa lugar. Napaisip siya na ibang usapan kung nagsisimula pa lang sila, pero nasa 60 taon na sila sa negosyo. Kaya kung hindi ko sila kilala, siguradong wala silang pangalan. At bakit ang isang disipulong pambihira mula sa isang marangal na pamilya ay tinatrato ang isang hamak na mangangalakal ng ganoon? May kakaiba rito. May binabalak ang dalawang yon. At may hinala ako. Ang mangangalakal na yan ay isang manloloko. Nakikita ko na sa mukha niya. At ipinakita ang muka nito na ganito daw ang muka ng 80 taon ng karanasan sa pakikitungo sa mga mangangalakal na mukha ng isang masamang tao. Mga matang parang ipagkakanulo niya kahit sarili niyang Panginoon. Mga taingang handang maniktik laban sa sarili niyang kapatid. Kahina-hinalang bigoteng kambing. Mahinang panga na nabuo sa likod ng kanyang mga alipin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na wala siyang maidudulot na mabuti sa mga shaman. Dapat ko siyang imbestigahan. At naglakad na siya papaalis at sinigaw sa dalawa na halina kayo. Kalimutan niyo na iyan. Bilisan na natin. Sinabi naman sa kanya ni Changwo na ano. Pero hindi pa naman daw sila tapos dito. Nasinigaw pa sa kanila ng ating bida na maghugas muna kayo. At alisin niyo yung dumi sa mga mukha niyo. Napahawak sa mukha si Chongsang at sinabi na pero naghilamos na ako kaninang umaga. Nagulat naman si Changwo at sinabi nang makita niya ang mukha nito na brother. Ang mukha mo. Nagulat ang mga ito na napasabi pa si Changwo na siya rin daw pala ay meron. Sinabi ng leader ng merchant habang makikita ang isang kahon ng silver tael na bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa niyo para sa amin, nagdala ako ng munting handog. Dagdag pa nito sa leader ng shaman na sana magustuhan niyo. Makikita ang mga espada at mga panghasa. Maluha-luha sa ligaya si Primal Flower Hall Elder na si Myungjeon na nakatingin sa isang kahong tael na napasabi pa sa kanyang isip na ang tagal na naming may problema sa pondo. Ang hirap maging in charge sa pananalapi. Emosyonal pang kumuha ng pamunas na umiiyak na sinabi pa sa isip na hindi natin mabigyan ng maayos na kasuotan ang mga apprentice. At ang magawa lang ay paalalahanan silang mag-ingat. Nalulungkot talaga ako para sa kanila. At pagkatapos sinabi ng leader ng shaman na naisip mo pa na gawin ito para sa amin. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat. Sumagot na tumawa ang leader ng merchant at sinabi na huwag mo nang alalahanin yon. Ako nga ang dapat magpasalamat sa mga shaman sa pagtanggap nila sa aking alok bilang isang mangangalakal. Dagdag pa nitong sinabi na ang lahat ng ito ay dahil sa koneksyon ko kay Ginoong Jinhye. Napangiti ang leader ng shaman at sinabi sa isip na first-class disciple Jinhye. Galing siya sa isang kilalang pamilya sa lugar na ito. Mag-aaral ni Myunggong. Magta-30 taong gulang na siya ngayong taon at buong pagmamalaki niyang naging isa sa aming pinakamahuhusay na disipulo. At magiging kapanapanabik ang kanyang kinabukasan. Sumuntok sa palad ang leader ng merchant at sinabi na kung hindi dahil sa kanya.
Paano ko makikilala ng harapan ang isang napakahalagang tao? Dagdag pa nito na napatingin ang mga elder kay Jinhei na lahat ng ito ay salamat sa kanya. Talagang gumawa siya ng isang dakilang bagay. Natumugon si shaman leader na makakapagpahinga na kami. Huminga pa ito ng malalim at pumikit na sinabi na dapat akong magbigay sa iyo ng kapalit, ngunit sa kasamaang palad, wala kaming anumang maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Sinabi sa kanya ng merchant leader na pakiusap, huwag mag-alala. Hindi ako umaasa ng anumang kapalit mula sa inyo. At nakangiting sinabi pa nito na inilagay ang kamay sa dibdib na kapag kami ay umalis, nais ko lamang bumisita sa dambana at manalangin para sa kalusugan at kaligtasan ng aking pamilya. Na sinabi sa kanyang isip ng leader ng shaman na ang punong mangangalakal mula sa Chongyang. Na ipinakilala ni Jinhei. Mukha siyang tuso sa unang tingin, kaya ayokong umasa sa kanya, pero ngayong nakausap ko na siya, nakikita kong mabuti siyang tao. Nahihiya pa ito sa kanyang sarili na napatungong nakapikit na sinabi pa sa kanyang isip na nakakalimutan ko ang aking pagdalang. Hinusgahan ko siya batay sa itsura niya at wala nang iba. Na sinabi sa kanya ng leader ng merchant na kailangan na naming umalis. Siguradong abala kayo. Nagulat ang leader ng shaman at sinabi na ano bang pinagkakaabalahan naming mga shaman sa bundok. Sige lang, huwag kayong mahiyang manatili. Tumayo ito at tumawa na sinabi sa kanya na pinapasalamat ko ang inyong alok. Kumamot sa ulo at sinabi pa na pero. Bilang isang tagalabas, hindi ako sanay na nasa isang lugar tulad nito. Tumawa na humawak sa balbas ang shaman leader at sinabi na hindi ko naisip na pinoprotektahan mo ang iyong dangal. Sumuntok ito sa kanyang palad at sinabi sa kanya na kahit hindi kayo sanay sa ganitong lugar, sayang naman kung aalis kayo ng ganun-ganun lang. Kung gusto ninyo, maaari ninyong panoorin ang aming mga disipulo habang nagsasanay. Sumagot ito na sumuntok din sa palad na kung ilalagay mo sa ganyang paraan, paano ko matatanggihan? Tumawa ang leader ng shaman at sinabi na nagpapasalamat ako. At yumuko ito at sinabi na kung ganoon, lalabas na ako. Tumugon si shaman leader na lalabas kami agad para gabayan kayo. At pagkatapos naglakad na ang mga ito papalabas. Umiiyak na sinabi naman ni Myungjon na Brother Jiang Moon. Hindi ba ito kamangha-mangha? Sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Tumawa itong sumagot at sinabi sa kanya na sa wakas, muling mabubuhay ang kasaganaan ng mga shaman. Sinabi pa niya na Jinhei, napakalaking pabor ang ginawa mo para sa amin. Na ito ay napangiti. Sinabi naman ni Yonggyun Gungdu na Master. Sinabi nilang wala silang inaasahang kapalit, pero hindi ba't mga mangangalakal pa rin sila? Kung bubuo tayo ng isang alyansa sa kanila, darating ang panahon na kakailanganin nating tulungan sila. Humawak sa kanyang balbas at sinabi ni shaman leader na iisa lang ang dahilan kung bakit makikipag-alyansa ang isang mangangalakal sa atin. Dagdag pa niya sa isip na proteksyon. Kapag ikaw ay nagnenegosyo bilang isang mangangalakal, makakasalubong mo ang sujuk o nokrim, at minsan nagkakaroon ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng iba't ibang mangangalakal. Ang nokrim. Mga tulisan sa bundok. Ang sujuk, mga magnanakaw mula sa ilog o dagat, mga pirata. Karamihan sa mga mangangalakal ay umuupa ng mga tanod, ngunit madalas ay hindi iyon sapat. Kaya, kapalit ng isang donasyon, nagagawa naming tumulong. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang kakampi bilang isang mangangalakal ay lubhang mahalaga. Humawak sa balbas at pumikit na sinabi na noong mas makapangyarihan pa tayo, ang mga mangangalakal ay nakapila sa ating pintuan. Hindi ko matanggihan kaya tinulungan namin sila. Iminulat ang mga mata at sinabi na pero ngayon. Ang Zuge clan ay kinuha ang karamihan sa aming teritoryo. At walang gustong makipagkasundo sa mga shaman sa Wudang Danjiangkou. Ang Danjiangkou ay isang lungsod kung saan dumadaloy ang ilog Dan papunta sa ilog Han. Ito ay napakalapit sa kabundukan ng Wudang kung saan matatagpuan ang mga shaman. At sinabi ni Myongjon na Brother Jiang Moon. Hindi natin maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Paano kung ipakita natin sa kanila na matatag pa rin ang mga shaman? Sumagot na sinabi nito sa kanya na ipakita daw nila ito sa kanila. At sinabing muli nito sa kanya na gaano kadalas sa tingin mo nakakakita ang mga mangangalakal ng mataas na antas ng martial arts. Makikita nila ang nagsasanay na mga tiyong at maiisip nilang kamangha-mangha. At sasabihin natin sa kanila na ito ay karaniwang pagsasanay at magpapamalas tayo ng konting galing. Sinabi naman ni Jinhei na Guro Myungsun, hindi ko pa nagagawang sabihin ito sa inyo.
Ngunit may isang bagay akong pinagpapraktisan kasama ang mga tao sa ilalim ko. Masayang sinabi ng shaman leader na talaga daw ba? Sumagot si Jinhei na oo. Na sinabing muli sa kanya ni shaman leader na ano ang inihanda mo. Sinabi sa kanya ni Jinhei na sa loob ng isang buwan na tulong mula sa aking Panginoon, nagsanay kami ng nine-headed strike. Maiyak-iyak naman itong sinabi sa kanyang isip na ang nine-headed strike ay isang teknik ng mga shaman. Kung Sinamyunggong at Jinhei ang nagsanay sa kanila, wala kaming dapat ipag-alala. Sinabing muli ni shaman leader na Jinhei, talagang napakalaking tulong mo sa amin. Dagdag pa niya na sige, maghanda ka na. Yumuko ito at sinabi na okay po master. Napalingon ang merchant leader nang tawagin siya ng kanyang kasamahan sa likuran. Sinabi nito na si goods manager na si Chaisung Lee na hindi ba yon masyadong sobra. Tumugon ito sa kanya na ano daw ang ibig niyang sabihin. Sinabi nitong muli sa leader ng merchant na huwag na nating isama ang ibang kagamitan, nagbigay tayo sa kanila ng isang kahon ng pilak. Pwede na sana tayong pumunta sa mga zhuge layang gamit ang ganoong na napatigil ito sa pagsasalita ng sabihin sa kanya ng leader ng merchant habang tumakla na isipin mo. Sa tingin mo ba bilang pinuno, hindi ko yon inisip. Tumingin ito ng seryoso at sinabi pa na isang kahon ng pilak, napakaraming pera niyan. Pero ang ibigay ang perang iyon sa mga zhugeliang ay wala tayong makukuha kapalit. Dagdag pa nito na hindi lang magaling sa libro ang mga zhuge, kundi pati na rin sa pera. Siguradong may ilan silang tao na may alam tungkol sa atin. At dagdag pa nito na hindi nila gugustuhing makitungo sa perang galing sa mga smuggler. Sumagot ito na tama daw iyon. Na makikita ang ating bida sa itaas ng bubong na sinabi niya sa kanyang isip na ganun daw pala. Ngumisi ito at sinabi niya sa kanyang isip na yung gago na may balbas na kambing. So, smuggler pala siya. Dagdag pa niya na makikita ito na masyado kang bilib sa sarili mo. Tiningnan niya ito at sinabi pa sa isip na kinuha ko na tong lugar na to, kaya wag mo nang subukang gumawa ng kahit ano. At dito na po nagtatapos ang ika-12 kabanata. Ika-13 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang yung iyon palas, kung saan nakahanay ang mga disipulo. At itinaas ang mga espada at pagkatapos pinaikot ng mga ito. At ibinaba. At sabay-sabay na sumisigaw habang itinaas ang isang paa at itinusok sa hangin ang kanilang espada. Pumalakpak ang leader ng merchant. At sinabi nito na kamangha-mangha ang kakayahan nila. Sinabi nito habang tumingin sa kanyang gilid na sinabi mong pangalawang baitang lang sila, pero hindi ko maiwasang mamangha. Tumawa si Yong iyon gundo na napakabuti mo naman. Sumulyap ito sa kanyang gilid at sinabi sa kanyang isip na ang plano ko ay ipakita ang aking pagtatanghal sa harap ng mga ngalakal at ng master. Pero bakit daw naandito ang mokong na ito habang naiinis sa kanya? Sinabi ni Yong iyon gundo na nakita ko siya habang papunta rito. At gusto daw niyang mapanood ang nine-headed strike. Na masaya kunwari ang ating bida at sinabi na ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng maayos na pormasyon. Na napasabi naman si Jinhei sa kanyang isip na hinayaan mo siyang sumama dahil lang gusto niyang makita. Dagdag pa niya na master ko siya, kaya hindi ko siya matanggihan. At pagkatapos sinabi nito na Jinhei, sapat na ang nakita natin para simulan ang nine-headed strike. Yumuko ito at sinabi na okay po master. At sinabi pa niya sa kanyang isip na kalma lang. Ang pagtatanghal ang dapat unahin. Habang naglalakad si Jinhei, napalingon siya nang tawagin siya ng ating bida at sinabi nito na brother. Sabik na ako dito. Na parang nangaasar ang muka ng ating bida. At naiinis nitong sinabi sa kanyang isip ang walang hiyang bata. Ninalait niya ako. Sa sarili kong bakuran. At pagkatapos hinatak niya ang kanyang espada. At iniangat niya ito na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi pinapayagan ang kahit isang pagkakamali. At sinigaw nito na simulan na ang nine-headed strike. At mula sa gitna ng mga disipulo niya ginabayan niya ang mga ito upang magtanghal. Ang nine-headed strike na atake ay isang iginagalang na teknik ng mga shaman kung saan siyam na tao ang bumubuo ng isang solong pormasyon at tinatanggal ang kaaway. Sa unang tingin, maaaring mukhang nag-iisa silang lahat, ngunit sa paggalaw at pag-atras, sa huli ay naiwan nila ang kaaway na nakakulong. Dahil kailangan ng siyam na tao na magtrabaho ng magkasama, isang magandang ipinapakita ng kasanayan ito para sa taong nangunguna.
At pagkatapos napasabi ang ating bida na napaka-interesanteng pormasyon. Na napatingin sa kanya si Yonghyun dungdunang marinig niya ito. At sinabi nito sa kanya na interesado ka ba dito? Tumugon ang ating bida sa kanya na oo, gayunpaman. Kailangan nilang mag-focus pa. Nagtatakang sinabi nito mas higit pa. Bakit mo naman naisip yan? Humawak sa kanyang baba ang ating bida at sinabi na hindi ako sigurado. Hindi ko pa natutunan ang mga pormasyon kaya hindi pa ako tiyak. Dagdag pa niya na ngunit pagkatapos mong kumalat, ang susunod na pag-atake ay dapat pabagsakin ang kalaban, gayunpaman, pakiramdam ko ay medyo mali ang pormasyon. Sumagot ito sa kanya habang nakapikit ang ating bida na sa tingin mo ganon. At ano pa? At itinuro niya na sinabi na medyo wala sila sa balanse. Dagdag pa niya na kung ako yon, kapag umatake na ang kaliwang panig, agad akong aatras. Sa halip, babagalan ko ang ritmo ng pag-atake mula sa mas mainam na posisyon, hihilahin sila papalapit, at iaangkop ang pormasyon. At nakapikit niyang sinabi na medyo mahirap. Kailangan ko talagang mag-aral pa ng higit. Namangha ito sa ating bida na nakatingin at sinabi sa isip na hindi ka panipaniwala. Naunawaan niya ang ganon karami sa simpleng pagtingin lang. Hindi lang niya nakikita ang kahinaan ng pormasyon, kundi iniisip niya rin kung paano ito labanan at pagbutihin. Dagdag pa niya na narinig kong may talento siya, pero hindi ko inakalang ganito siya kahusay. At napatanong ito sa ating bida na ito. Ito ba talaga ang unang beses mong makakita ng isang pormasyon? Napatingin ang ating bida sa kanya na nagugulat at sinabi na ano. Napahawak sa liig ito at sinabi pa na pasensya na. Wala akong alam at nagsasalita lang ako nang wala sa lugar. Dagdag pa niya sa kanyang isip na huwag mo akong tingnan ng ganyan matapos ang isang walang kwentang pagtatanghal. Umubo ang leader ng merchant at sinabi kay Yonghyun kung na ano bang sinasabi mo. Para sa akin, mukhang kahanga-hanga ang lahat. Sumagot ito na pasensya na. Naabala ako habang may bisita ako. Tumawa ito ng bahagya at itinaas ang kamay na sinabi sa kanya na walang problema. Nagtataka lang ako kung ano ang pinag-uusapan yung dalawa. At sinabi ni Yonghyun kung na sa totoo lang, kakasimula pa lang ni Jinmu sa pag-aaral ng sining. Nayumuko ang ating bida habang nakangiti. Dagdag pa niya na pero may talento siya, kaya inaasahan naming malaki ang maabot niya. Kahit ang maestro ay interesado sa kanya. Nagulat ito sa kanyang narinig at sinabi na ang master. Tumawa ito at sinabi na oo. Ang master. At napasabi ito sa isip habang may pawis sa pisngi na teka, ano? Interesado ang maestro ng mga shaman. Siya ba ang magiging master apprentice? Makikita ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na Jinmu daw ba ang sabi niya. Tumingin ang mga ito sa kanya habang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na ngumingisi na walang hiyang mga ngalakal. Iba na ang tingin mo sa akin. Sinulyapan niya ang mga ito ng nakangisi at sinabi pa sa isip na huwag kang mag-alala. Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa iyo. Isang saglit lang ang nakalipas. Nang ang ating bida ay nasa itaas ng bubong na minamatyagan niya ang mga ito. At napakinggan niya ang usapan nila. Sinasabi ng isa sa leader ng merchant na naiintindihan ko na aksaya lang ibigay ang pilak kay Zhuge Liang. Dagdag pa nito na pero wala namang kapangyarihan ang mga shaman. Humawak sa balbas nitong tila kambing na sinabi sa kanya na hindi dapat mangyari. Sa ganung paraan, hindi makakaistorbo ang ibang langaw. Natumugon ito na ano. Dagdag pang sinabi ng leader ng merchant habang makikita ang leader ng shaman na kahit na sila ay humina, iba ang nakikita ko. Ang mga shaman ang mananatili sa loob ng libu-libong taon, kahit ang isang bata ay alam na sila ang pinakapinagmamalaki sa lahat. Tumawa ito at sinabi na at kung makipagkasundo tayo sa kanila. Bukod pa roon, kung marinig ng iba na nagbigay tayo ng pondo sa mga shaman na wala namang kapangyarihan, tataas din ang tingin nila sa atin. Tinitingnan na tayo ng ibang mga grupo, pero kung may isang mataas na ranggong shaman na tutulong. Nasorpresa ito sa kanyang narinig at napasabi na ang paraan ng pagtingin nila sa atin ay lubusang magbabago. Dagdag pa niya dito habang hawak ang balbas na pero gagawin ba nila ang gusto natin? Kung malaman nila ang tunay nating pakay sa hinaharap. Naiinis itong tumakla at tumingin na sinabi sa kanya na hindi ba yon ang dahilan kung bakit tayo nandito, para magpakitang gilas. Sinabi pa nito na ang mga shaman ay may ranggo na tinatawag na master apprentice. Iyon ang tawag nila sa susunod na henerasyong master.
Makikita ito na sinabi pa sa kanya ng leader ng merchant na si Jinhei ay naglalayong maging master apprentice. Dagdag pa niya na kung gagamitin ko ang mga koneksyon ng pamilya ni Jinhei at tulungan ang naghihingalong mga shaman, mangangako si Jinhei na susuklian ito matapos niyang maging alagad ng maestro. Nang hindi niya alam na ang plano natin ay gamitin ang mga shaman para sa sarili nating layunin. Ngumisi ito sabay hawak sa balbas na sinabi na at ang kabutihang loob ng isang mangangalakal ay may mataas na halaga. Matalino siyang bata noon pero parang naging mas tanga siya mula nang dumating dito. Sinabi pa niya habang tahimik na nakikinig ang ating bida na pagsisisihan niya ang desisyon niya kapag nalaman niya kung ano talaga ang ginagawa natin. At pagkatapos balik sa kasalukuyan, na nakatingin ang ating bida sa kanya sinasabi sa isip habang nakangiti na bobo ka. Siguro iniisip mo na maling tao ang pinuhunanan mo. Paano mo nagawang tumapak sa lugar na inangkin ko? Dagdag pa ng ating bida habang nag-aapoy siyang nakatingin dito na at ikaw rin, isa pang tanga, Jinhei. Iniisip mo ba na malalampasan mo ako at magiging master apprentice? Sinabi pa niya sa isip na ang dual arts. Kung gusto kong palakasin ang sarili ko, kailangan kong makuha ito at matutunan ang dati kong mga sining. At tanging mga alagad ng maestro lang ang maaaring matuto nito. Sinabi pa niya na niinis na kapag nagkaroon na ako ng kapangyarihan, mahahawakan ko ang buong grupo sa aking mga kamay. Pero ang mga humahad lang sa landas ko, ang mga insektong ito, para magtagumpay ang plano ko, dudurugin ko silang walang awa. Tuluyang wawasakin ko kayo lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-13 kabanata.